Magandang gabi po mga ginigiliw namin taga-subaybay, mga ginigiliw namin taga-pakinig, mga kaprobinsyano at kaprobinsyana. Tayo po ngayon ay narito sa ating 18th live streaming dito sa Jeeping Spot Facebook Live Studio. Mapalad po tayo sa gabing ito sapagkat meron po tayong bisita. Pero bago po ang lahat, hayaan nyo magpakilala muna ako. Ito po si Attorney Silverio Biyong R. Garing, ang probinsyanong mangyan. Ang amin pong studio, matatagpuan po ito sa number 29 National Road, Ludora Village, Tunasan, Muntinlupa City. Ang amin pong adikhain at layunin dito sa aming programa ay ang makatulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating bisita at gusto ko na siya ay bumati rin sa inyo sa gabing ito. Ito po ay walang iba kundi ang dating City Attorney ng Muntinlupa City. Walang iba kundi si Attorney J.V. Salvador. Attorney, pwede kang bumati sa ating mga kababayan at sila'y nagagalak na ikaw ay makasama ngayon dito sa ating programa. Magandang gabi sa iyo, Atty. Garing, at sa iyong mga taga-sunod at taga-tangkilik. Isang kasiyahan ng iyong lingkod na ako'y maimbitahan mo sa iyong programa. Magandang gabi. Alam mo, Attorney, ang totoo kami ang dapat na higit na magpasalamat sapagkat sa kabila ng pagiging busy mo ay naisingit mo na makasaglit dito sa aming programa upang makapagbigay ng iyong mga nalalaman tungkol sa batas bilang isang practicing lawyer. Tumuon naman po tayo sa ating napakagandang lalaking bisita. Siya po ay isang practicing lawyer, dating city attorney ng lungsod ng Muntinlupa. At tayo po ay magbibigay sa kanya ng katanungan. Attorney, bilang isa pong practicing lawyer, ano po ba ang pangkaraniwang nagiging suliranin ng isang practicing lawyer pagka po siya ay mayroong mga kliyente, lalong-lalo na kung ito ay walang pambayad sa abogado? Okay. Kaming mga practicing lawyers, kami walang ibang source para sa operation ng aming tanggapan. Ngayon, ang ikabubuhay ng aming pagsilbi ay iaasa rin lang namin sa mga kliyenteng nalapit sa amin. Ngayon, di tulad ng Public Attorney's Office, ng Office of the City Prosecutor na taga-usig, sila'y may sweldo. Samantalang kami wala. Kaya, para naman matustusan ang pang-araw-araw na operasyon ng aming tanggapan, ay kami tumatanggap ng pabuya sa kliyente kung meron, para naman kami makagalaw at matulungan ang mga tao lumalapit sa aming tanggapan. So, ang ibig niyo sabihin, Attorney, yung mga paying clients, ano? Paano ho pagka ang lumapit sa inyo nagsabi, Attorney, wala ho akong pambayad. Pwede niyo ho ba akong ipagtanggol sa aking kaso? Siyempre naman, kung ang iyong lingkod, ang iyong tatanungin, Atty. Garing, siguro sa 10 na kliyente ko, siyam, nasa akin yan. Isa lang siguro ang nakakatulong sa aking tanggapan upang matustusan ang araw-araw na gastusin ng aking tanggapan. Tayo po isa na idea for 25 years, more than 25 years. It's my daily routine. Eka nga, pag Monday to Friday sa aking tanggapan, yan po ang aking nagiging client. So, ibig niyo sabihin, pangkaraniwan na na-encounter niyong mga client ay yung mga maaring hindi nagbabayad sa inyo. At ang sabi nyo, sa 10, maaring siyam yung pro bono kung tawagin. Ngayon,
Paano po, attorney, pagka ang isang kliyente pumunta sa inyo at wala na nga pambayad, ang sabi pa sa inyo ako po talaga ang may kasalanan. Paano po ang inyong ginagawa? Okay, ganito yan. Sa isang tao na ordinaryo ang kaalaman sa batas, you may entertain guilt because yung conscience mo says you're guilty. But pagdating sa husgado, hindi naman ikaw ang tatanungin kung guilty ka o hindi. Sa akusado akusado ang pinag-uusapan natin. Hayaan mo ang magpatunay ng iyong kasalanan ay yung katunggali natin. Sa ating kaso, halimbawa, akusado, hayaan mo ang prosecution ang magpatunay na ikaw ay may kasalanan. Bigyan kita ng halimbawang idea, pare. Attorney Garing, total itong usong-uso ngayon. Kaliwat kanan, meron diyang nakakulong. Karamihan, drugs, Section 5, yung nagbebenta, at yung Section 11, nagtataglay. Alam mo, sa kapitbahay, alam ng lahat na ya'y gumagamit, na ya'y kabalitaan na imbol. Pero, hindi ibig sabihin na ikay imbol. Yung pulis, pwede nang pumunta ng bahay mo, damputin ka ng ganun lang. At kahit dinamput ka, meron ka pa rin susunding proseso sa batas na utos na itong mga proseso na to ay gagawin mo. Pag hindi po yan sinunod ng ating mga tagapagpasunod ng batas, ang kaso mo po, wala magagawa ang hukuman, kundi ipawalan sala ka. So yun ang ibig ko sabihin. Maaring sa tingin mo, guilty ka, pero pagdating sa mata ng batas, wala kang sala dahil ang proseso ng pagkuha ng ebidensya laban sa iyo ay laban sa iyong karapatan. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya hindi ibig sabihin guilty ko, attorney. Anong gawin ko? Patiwalik na, amin na, abawag. Kaya ka kumuha ng abogado para protektahan ko ang karapatan mo ng naaayon sa batas. So, ang dapat po pala, kinakailangan na ang mga arresting officer, pagka-aaresto ng isang suspect, ang kanilang mga procedure na ginagamit o ginagawa ay naaayon sa batas upang ito ay maging katanggap-tanggap sa ating hukuman. Ngayon, attorney, paano naman kung halimbawa talagang sinasabi sa inyo na katulad nung nasabi nung Biyernes ni Chief Baybay na siya ay willing naman na pumunta doon sa tinatawag na plea bargaining. Bilang isa pong tagapagtanggol ng nasasakdal, ano po ba ang inyong gagawin kung ang inyong client ay willing namang umamin doon sa lesser offense? Okay. Alam mo, Attorney Garing, may requirement tayo sa batas. Then, ang pag-amin dapat spontaneous and voluntary. Yung pag-aamin maaring spontaneous but maybe not voluntary. Why? Kasi hindi na ipaliwanag sa kanya na may karapatan ka pa na sinaklaw ng batas na yung karapatan mo yan ay hindi sinunod. Sa huli, pag ikay lumaban, mapapawalang bisa yung kaso sa'yo. At yan naman, pag napawalang bisa, ikay malinis na tao. Hindi ka masasabing dating ex-convict o dating nag-probation na dati nang may kasalanan sa batas. O nahatulan. Isa din lang. Pero doon po sa paliwanag ni Chief Baybay, gusto ko lang balikan. Kahit daw po merong kagustuhan ang akusado pagdating sa drug case na umamin
do sa mababang offense. Hindi rin daw po pwede yun kung wala raw kung consent ang prosecutor at arresting officer. So ito ho ang mainit na mainit at yan naman ho ay naipaliwanag ni Chief Baybay doon sa kanyang sinabi noong Friday. Ngayon, sa panig po ninyo bilang isang tagapagtanggol ng nasasakdal, ano naman po ang masasabi ninyo doon sa sinasabing yung mga naging desisyon ng husgado doon sa mga pag-amin sa lesser offense ay void from the very beginning? Okay. Ano po ang epekto nun? Ang side ni Chief Baybay is from the standpoint ng prosecution, which is under the executive department ng ating pamahalaan. Ako naman po, ang standpoint ko dyan, yung sitwasyon ng sinasabi ni Chief Baybay ay iba naman sa sitwasyon ng mga hindi pa naamin, ay yung mga umamin sa ngayon. Okay. Ang Supreme Court naglabas ng guidelines also kung hanggang saan ka lang, kung saan ka pwedeng umamin, at sabi naman ng Supreme Court, ito ang penalty. Ngayon, tama si Chief Baybay. Pero sa aking pananaw, dahil ang kaso ay nasa husgado, as between the argument of the prosecution and from the standpoint of the court, it should be the court's the court's prerogative should prevail. Because once the case reaches the court, the disposition, everything up to its termination depends upon the sound discretion of the court. Kami ni Chief Baybay ng stand ay pag kami tumayo ng kanyang mga piskal sa husgado, ako'y abogado sa akusado, we are of the same equal footing. At ang maestrado, ang judge, siya ang masusunod. At ang judge naman, may guidelines na sinusunod, nagaling sa Supreme Court, ayun ang magpiprevail over the guidelines na inisyo naman ng tanggapan ng DOJ na under Executive Department. Huwag mo kami pag-awayin ni Chief Baybay sana, pero ito Hindi naman pa, yung mga opinion. hindi ka lang, attorney. Kahit nung Friday, sinasabi ko, ito ang pinakamainit na pinag-uusapan ngayon sa mga hukuman. Sapagkat marami na ang mga kaso na napagbigyan ng husgado doon sa pag-amin sa lesser offense. At may sinasabi nga si Chief Baybay na yung People versus Boras na yung mga desisyon na isinagawa o ibinigay ng husgado void from the very beginning. So at ang pagkakasabi nga niya at ako naman naniniwala doon sa kanya na pwede uling ipa-aresto, kaya lang open pa rin doon sa makuha yung consent ng prosecutor at saka arresting officer. So parang sabi nga ho natin, di ba, nung tayo nag-aaral ng batas is to harmonize the law, di ba? To its fullest meaning, di ba? At ako'y nalulungkot bilang araw-araw sa hukuman. Ang totoo niyan, hindi umamin dahil guilty. Nakakalungkot, umamin dahil sa inip. Sa inip. Tao. At sasabihan na ang hatol mo ay ganito na lang, payag na akong umamin, makalabas na lang. Dahil halimbawa, ikay 6 na buwan na sa kulungan. Ang ihahatol sa'yo ng judge, 6 months in 1 day to 1 year. Abay, payag na ako ang inip, matapos na lahat. Kaysa ako itatagal pa dito. So yun know, yung pagkakakulong niya, attorney, counted yun, Counted. di ba? So, nakakalungkot na parang kulang tayo ng proseso kung paano mapapabilis yung mga kaso ng mga nakatindig na nasa kulungan. Napakarami po. Siguro
siguro po, araw-araw bawat court, mahina na 30 kaso. So On that case alone. yan talaga ang problema sa ating husgado, yung masyadong nagkaklag yung mga Sa dami ng sa kaso. dami ng ito ho ba'y kulang sa huwes o talaga lamang napaka higpit ng proseso para matapos kaagad ang mga kaso? Talagang napakaraming akusado. Kasi dati naman hindi ganyan ang proseso. In fact, kaya nga nagkakaroon dyan ng... Kasi ang Supreme Court is not only a court of law. It is compassionate to the needs. Yung mga procedural processes natin, rules of court binabago para mag-angkop sa sitwasyon. So, despite that, talagang napakaraming problema ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa kaso ng drugs. Yun na nga Drugs ho lang naman. Yun na nga ang talagang napapansin ng ating mga kababayan na ang kaso sa drugs patuloy na nagiging dahilan ng pagdami ng kaso sa ating husgado. So, kaya po umaamin ayon sa inyo, sa karanasan ninyo, dahil dun sa matagal na siyang nakakulong at hindi niya malaman kung kailan matatapos. Ngayon, pag nalaman niya na ang magiging penalty doon sa mas mababang kaso, kaunti na lang ang kanyang O ikakukulong, pwede pa mag-probation. pwede pang mag-probation, Okay. aamin na. Ano po? Pero, yung pag-amin na yon dapat palang merong consent ng Police na arresting officer saka prosecution. at saka, yun. So maganda po ito mga kababayan sapagkat narinig po natin kay Chief Baybay panig ng prosecution, ano po? At ngayon po ay sa panig naman ng practicing lawyer. Wala po palang conflict. Tama po yung kanilang mga tinuturan. So napakaganda ng gabing ito at nakita nyo naman ang ating abogado, ang kisig-kisig, ang gandang lalaki. So nakapaliwanag niyang mabuti ang mga bagay-bagay tungkol sa practice ng isang abogado, lalong-lalo na sa mga kaso na may kinalaman sa drugs. Sa 22 taon ko po na pagtigil bilang isang Registrar of Deeds ng Muntinlupa City at malapit na nga pong mag-23 taon, palagi kong naririnig ang pangalang Attorney J.B. Salvador. Marami po akong nalaman ng mga hinawakan niyang kaso na ang kanyang mga kliyente ay hindi naman nagbabayad. Kaya katulad kanina nung kanyang paliwanag, maaring sa 10 kanyang kliyente ay isa lamang ang nagbabayad. Nais kong ipaalam sa inyo na isang malaking karangalan ng ating bisita ay makapagbigay ng oras dito sa ating programa. Sapagkat hindi nyo nakikita ang ating bisita, si Attorney J.B. Salvador, ay isang practicing lawyer at araw-araw yan ay nasa hukuman upang ipagtanggol ang kanyang mga kliyente. So, salamat at nabigyan niya ng pagkakataon na tayo ay maging kaniig sa hapong ito, sa gabing ito, at maibahagi niya ang kanyang kaalaman bilang isang practicing lawyer. Mga kasama, mga kaibigan, ginigiliw na tagapakinig, ginigiliw na taga-subaybay, mga kaprobinsyano at kaprobinsyana doon po sa hindi pa nagla-like at hindi pa nag-share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon po sa hindi pa nagsusubscribe, please subscribe to our YouTube channel, G Pink Spot. Inuulit po namin ang layunin ng ating programa ay ang makatulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Kaya po pinipilit nating makapag-imbita ng mga taong may mga kinalaman sa batas sapagkat yun po ang paraan upang sila ay mabigyan natin ng karunungan ng sa ganon ay magamit nila ito at hindi sila malamangan o maloko ng sinuman. So, Attorney JB, meron pong katanungan dito ang isa nating tagapakinig. Ang sabi niya ay
Nabanggit mo kanina na sa 10 inahawakan ni Attorney Salvador ay halos siyam ang walang bayad at isa lang ang paying client. Ang tanong po niya, paano daw po nakakasapat ang inyong kinikita doon sa ganong sitwasyon? Okay, paliwanag ko ha. Lahat naman siguro ng ating tagapakinig ay nakapunta na sa isang senaryo ng law office. Okay? Pag pasok mo ng pinto, may babate, good morning sir. May security guard. 20,000 ang sweldo nun. Pagpasok mo sa security guard, doon sa bungad, may receptionist. At the same time, secretary ni attorney. Okay. College graduation, 25 milyon. Habang ikay pinapaupo, may lalapit na janitor at yayayain ka ng kape at tsaa. Implado rin yun. 15 milyon. Habang naghihintay ka kay attorney dahil hinihintay mong hudyat ng sekretary, may darating akala mo magnanakaw. Bakit? Meron pang helmet. Papasok, nakasuot pa ng helmet. Emplado pala ni attorney yun. Yun ang mensahero niya. Habang nakaupo ka, kita doon sa law office dahil normal na law office kaming maliliit lang naman kami. Pero kami mga staff, may makikita ka doon dalawang tao nakaupo sa bandang dulo. Nagko-computer, akala mo naglalaro. Low graduate yun. Yun ang researcher niya. Mas mahal yun. May sweldo rin yun. Siyempre. At maya-maya, habang naghihintay ka, mag-alas 11, may darating na nakabarong. Batang-bata, abogado, associate ni attorney, 100,000 yun. Okay. At si attorney nandun sa loob. Okay. Yun ang normal na tanggapan na nakinig natin sa parang pang-araw-araw sa ordinaryong practitioner. Eka nga, kumbaga kami tawagin ng mga kumbaga sa tindahan, kami mga sari-sari store lang. Okay. Normal yun. Pero, Attorney Garing, pumunta ka sa akin tanggapan, ang luwag-luwag. Dahil pagpasok mo, ako lang nandun. Lahat ng gawain ng taong sinasabi ko sa'yo kanina, wala akong ganun. Wala akong driver, wala. May driver sa pamilya, pero pansarili ko wala. Lahat yun po ay hindi ko na kailangan gawan ng paraan para ang kliyente ko ay aking tatanggapan ng konting pabuya para ibuhay ko doon sa mga empleyadong umaasa sa akin. Ang aking pong tanggapan ay walang ganyan. Sabi mo naman, siyempre may upa yung opisina. Sinabi ko sa 10, Meron yung isa. siya may isa. Mayaman yung isa ko, siya may-ari ng building. Libre ko doon. Simula ako na mag-practice, hindi pagyayabang. Never ako nagbayad ng opisina para sa tanggapan. Dahil yung isa ko na yun, tulad na halimbawa nung portente ditong politiko, ay napaka-bait niya. Ako ay binigyan na napakagandang tanggapan. Ganon din yan sa ngayon, si Commissioner Panto. Abogada rin yan, lahi yan. Alam nila na sa pangangailangan ko biya sa paglilingkod, they are sharing their blessings sa akin upang ipagpatuloy ko rin. Yung pagsilbi na gusto man nilang gawin ay hindi nila magawa sa maliit nilang paraan, sa akin binibigay. Ganun po tayo nabubuhay araw-araw bilang isang practitioner. Hindi naman uuwi ng luwaan. Lagi namang, sa swerte, kahit isa lang, sabi ni Mayor Presidente, may nadudungkol ka rin. So, dahil wala kayong mga maraming empleyado, Wala talaga. ibig sabihin, walang masyadong overhead. Wala. So Walang talagang upa. kaya na-afford nyo tumanggap ng mga kaso na kung tawagin ay pro bono. Para malaman po ng ating mga tagapakinig ang tinatawag pong kaso na hawak ng isang abogado na pro bono, yun po ay walang binabayaran sa abogado. Yun po ay libre. At yun po ay bilang isang abogado,
duty rin po ng isang abogado na magbigay ng kaso, humawak ng kaso na libre para sa mga may hirap. Para din pong public attorney's office, tama po ba, attorney? Siyempre, So, opo naman. pro bono. Pero po kasi ang ganito po, bigyan ko lang kayo ng idea ng anong pagkakaiba ng abogado na private sa abogado ng pamahalaan tulad ng PAW at ng piskal. Pwede ko ba ipaliwanag, Atty. Gary? Sige. Okay. Sige po. Alam niyo po, ang abogado ng PAW, magagaling yan. In fact, top notcher ang mga nandyan. Yung they have the best investigative way, yung pagkuha ng ebidensya para i-depensa ang nandyan si Dr. Atty. Erpe. Nandyan yan. Erwin Erpe. Nandyan yan. Marami silang resources kasi ng pamahalaan. Pero ano ang kakulangan? Ganon din sa pamahalaan, pag-ikay sa piskal, lahat ng pulis nasa iyo. NBI nasa iyo para sa ebidensya. Ikaw ang kliyente, lahat ng tulong binigay ng gobyerno. Ano lang ang pagkukulang na pagkakaiba namin sa abogado ng PAW at abogado ng taga-usig? Ano po yun? Ang PAW po, may oras yan. 8 to 5. Ang piskal gano'n din. 8 to 5. Doon muna sila pwedeng oras kausapin nyo. Kasi after that, they don't want to be suspected na may ginagawa ng wala sa ethics of government employees. Okay. Ang PAW, ang hawak niya ng kaso araw-araw sa court, siguro mga 30. Isa Ah, pong... Isang araw. Kasi ang court, Isa pong attorney yun. isa lang yun. Araw-araw ha, kinabukasan, di ba ulit? Kasi ang kaso ng isang husgado, simula 500 hanggang 1,000. Ganon din yung piskal. Pero yung private practitioner, pupunta doon, isa lang yung kanya doon. Okay, ano pagkakaiba? Yung PAW, yung taga-usig, pagkausap mo yan, limited ang time. Okay? Ang human memory is treacherous. Pag ako may kausap, ang abogado kong PAW, madalian, we cannot be expected to tell everything because we have mood. Ang ikakapanalo ng kaso ng kliyente ay hindi manggagaling sa abogado. Kung ano ikikwento mo, wala kami doon. So lahat yan, ang sasabihin ko sa husgado, sa'yo galing. Pag ako binigyan mo ng impormasyon na kakaunti, dahil kakaunti yung oras natin. Kakaunti rin na yung sasabihin. Kakaunti rin na sasabihin. Pero kung tayo, ako'y private mga abogado, kapag magpagpuntahan ko sa law office ko, maghapon tayo, walang problema, hanggang gabi, hanggang magdamag. Ikwento mo lahat ng pangyayari. At when I go to court, dahil alam ko ang facts ko, alam ko ang ebidensya ko, I'm the most confident lawyer to go to court. Because my confidence rests upon the facts given and supplied by my clients. Ganon kasarap ang kumuha ng private na abogado. So, kaya pala ang mga practicing lawyer, pagdating sa husgado, talagang kung tumindig, tumayo, magpaliwanag, makipag-argue, sapagkat mas marami silang oras na nakapanayam ang kanilang kliyente. Siyempre. Yun po ba ang ibig nyo sabihin? Opo. Kasi po, sinabi ko nga, ang kliyente din naman, pagkausap ang lawyer niya sa PAW, pagod, mainit ulo ni attorney. Nung mangyari yung gulo, nasa kasiyahan, so yung mood, hindi mo mailabas. You cannot express yourself because bawat galaw natin sa pag-communicate, we tend to adjust to the mood. And nung mangyari yung problema mo, iba ang mood. So if the mood changes, hindi mo mailabas kung ano yung nandito. And you can only give that kind of mood
if you will always be with your lawyer to communicate. Because communication is the best evidence that you can use in going to court para mailabas natin yung depensa mo. So, mga ginigiliw kong taga-subaybay at taga-pakinig, ang gusto pong ipahatid ni Attorney Salvador para po maging matibay, magaling ang pakikipaglaban ninyo sa husgado. Dapat mahaba ang inyong oras na pagkikwentuhan Yeah. kung ano talaga ang nangyari doon sa sinasabing krimen. Yeah. Sapagkat Transaction, wag ng krimen, transaction. ang sabi po ni Attorney Salvador, ang lahat ng sasabihin niya sa husgado, sabi nga, lahat ng ititindig niya doon ay kung ano ang ibinigay na facts at isinupply ng kanyang kliyente. So, attorney, parang nakikita ko ngayon na para po yatang mas magandang kumuha ng private lawyer or practicing lawyer pagka ikaw ay nasasakdal. At lalong-lalo na po kung kayo ang kukunin sapagkat sabi nyo nga doon sa 10, maaring siya mga pro bono at ang isa yung paying client. So mga kaprobinsyano at kaprobinsyana, si Attorney Salvador po ay isang abogado rito sa Muntinlupa. At babalik po ulit tayo kay Attorney Salvador. Nabanggit po kasi natin kanina na si Attorney Salvador ay dating city attorney. Ito naman po ay itatanong natin sa kanya para sa kaalaman din po ng ating mga hinigiliw na taga-pakinig at taga-subaybay. Attorney, pagka sinabi po bang city attorney, meron po sinasabing prosecutor, taga-sakdal, merong practicing attorney, tagapagtanggol ng nasasakdal. Yun naman daw judge, yun ang pinakang referee. Ngayon, ano po ba ang pangkaraniwang trabaho bilang dati pong city attorney? Ano po ang trabaho ng city attorney? Ang city attorney naman, ikaw yung abogado ng lungsod na hindi mo pwedeng papilan yung gawain ng PAW, hindi mo pwedeng papilan yung gawain ng piskal, kasi ikaw ay tumanggap sa posisyon na yan na wala kang ibang pagsisilbihan kundi ang pamahalang lungsod. Kasi po ang pamahalang lungsod sa kanyang operation ay maraming legal questions. Halimbawa, mga kontrata ng pamahalaan i-enter. Ang pamahalaan lungsod nagkakaroon ng mga habla. Ang pamahalaan lungsod mayroong mga pinapasang batas at idadaan sa iyong tanggapan at bago yan pag-usapan sa konseho ay wala ba tayong binabiolate na batas. Yung proseso ba natin dito sa ating pamahalaan lungsod ay nasasang-ayon ayon sa tinadhana ng DILG, DBM, COA, so on and so forth para protektahan ang ating mga pamahala sa anumang suliranin sa hinaharap. Pero kung nagka-problema yung pamahalaan lungsod, yung mga opisyal, hindi na trabaho ng city attorney yun. Kukuha na siya ng private. Kasi ang city attorney is limited doon sa problema at mga layuning legal na problema ng city as a corporation. So parang kang corporate lawyer in a government. So parang kang hindi naman solicitor general dahil parang kang head
ng isang sangay ng local government na limited about legal lang ang talagang bantayan mo lang ang kapakanan ng lungsod na ang lahat ng ginagawa niya ay naaayon sa batas. Wala ka ng ibang trabaho. Yun lang. Parang sinasabi nyo na wala ka ng ibang ginagawang trabaho. Sa dami ng binanggit ninyong trabaho, ay mukhang madaming trabaho ang city attorney. Pwede po bang magtanong ako sa inyo? Kaya po ba iniwan nyo na ang pagiging city attorney sa dami ng trabaho? Hindi naman. Dahil walang ginagawa. Kasi this work sa legal work sa legal ng local government becomes routinary. Paulit-ulit na lang. Every day. Every week. Yun ang problema darating. So, di ka huna ang solusyon. Then, pag iayos mo na yung tamang process na nailinya mo na itong sundin para hindi tayo magkaroon ng problema in the future, so, di ka huna lang. Kung pagka sa Texas kayo gusto mo na isabong hanggang doon na lang talaga, ay tatanda ka lang doon. Parang nagiging monotonous. Yan. So, at maganda yung sinambit ni Attorney Salvador na parang pagka city attorney ka, halos yun na lamang ang iyong ginagawa. At kaya siya ngayon ay practicing lawyer na palagay ko mas nai-enjoy nyo ang practice ng batas sapagkat iba-ibang kaso ang inyong hawak. Samantalang kung kayo ang city attorney, yun lamang mga affairs ng local government ang inyong pangkaraniwang hinahawakan to see to it that all the functions of the local government are in accord with our existing laws and our constitution. So napakaganda ng ating mga pinag-uusapan at salamat Attorney JV at ikaw ay nakakapagbigay ng serbisyong legal sa ating mga mahihirap na kababayan. At katulad nga ng nabanggit mo, at pinatutunayan naman ang mga pagbati sa atin na ikaw dito sa City of Muntinlupa, dito sa lungsod ng Muntinlupa, ay marami nang natulungan. So, attorney, sa dami ng mga bumabati rito sa atin, dito sa Muntinlupa at nakikita natin sa pinapaabot sa atin, mabuti naman po at hindi nyo naisip na lumahok sa politika rito. Kapagkat pangkaraniwan po yan, ang mga abogado matapos nilang makapagsilbi sa ating mga mamamayan, yan po ay hinihikayat ng mamamayan. At ang laging sinasabi, para daw lang makaganti sila ng utang na loob sa isang abogado sa pamamagitan ng pagboto. Buti hindi nyo naisip tumakbo dito sa lungsod ng Muntinlupa. Ano po masasabi nyo dyan, attorney? Unang-una, hindi tayo mahilig. So wala kayong hilig sa politika? Kasi marami kayo compromise. Diba? Time, oras lalo. Then, mas magaling akong tagasunod eh. If I have respect to a certain person, mas gusto ko sa tabi niya na lang ako kaysa yung silang aasa sa akin. Mas maganda akong sundalo kaysa isang tagapasunod. So, siguro hindi sa atin bagay yung ganyan. Gawain. Ganyang public service. Parang hindi angkop sa ugali. Parang ibig nyo sabihin sabi nga ng mga politiko wala sa dugo ninyo ang lumahok sa magulong buhay ng politika. Maaaring nasa kutis ko, pero wala sa dugo. Oo nga ho, napapansin nga ho ng iba yan. Marami po ang nagsasabi na poging-pogi raw po kayo. Ito po ang aking magandang ibabalita sa inyo. Meron po kaming natanggap na text ngayon. Ang sabi ko po, nag-guest na rito si Chief Prosecutor Baybay. At ngayon po ay guest natin si Attorney Salvador, isang practicing lawyer. Nabanggit ko kanina na sana isang araw ay maimbita natin ang ating Regional Trial Court Judge dito sa ating programa na walang iba kundi si Honorable Hinergito. Ito po ang sagot niya sa atin. Maliwanag na maliwanag, 3 salita lamang.
Walang problema, kabayan. So, binabalita ko na po sa inyo na isang araw, makikita nyo rito si Judge Hinergito na bilang isang guest natin at bilang isang huwes, profesor ng batas na magbibigay linaw sa ating mga katanungan. Attorney, habang tumatakbo ang ating oras, bibigyan kita ng pagkakataon na yung iyong karanasan bilang isang practicing lawyer. No? Ano ang pangkaraniwang nagiging suliranin pagdating sa practice ng isang practicing lawyer? Kasi sa akin, sa tingin ko, hindi sila rin hindi. Importante, sa isang abogado tingin ko, you should know your rules. Para ma-ensure mo na yung kliyente mo, when you go to court, mailahad sa maestrado kung ano ang gusto mong sabihin. Kasi kahit anong ganda ng marriage ng kaso mo, kung hindi mo naman may paparamdam sa judge yung kaso mo dahil hindi mo sinusunod yung tamang proseso, dahil guided ka by the rules of procedure, ang husgado hindi pwedeng kumampi pag hindi mo pinaalam sa kanya. So, you should have mastery of the rules of procedure. Yan ang importante sa bilang practitioner. And ako, pag hindi ko alam, I admit. And I have the humility to ask to the best people na ginagalang nga sa pag-interpret at pag yung authority about law. Huwag ka mahiya na magtanong. Kasi kung ikinakahiya mo magtanong, mas nakakahiya na malaman ng kliyente na yung ginawa mo ay hindi naaayon sa tamang proseso ng pagdala ng kanyang course of action sa husgado. Ikalawa, may babanggitin sana akong isang magaling na napaka-accommodating na tao. Pero dahil siya'y taga-husgado, ay hindi ko mababanggit. Napakagaling na huwes, ginagalang na authority in remedial law. Hindi siya madali siyang lapitan na i-share, despite the fact na kahit kayo dapat may distansya dahil siya bilang huwes. Sa kanya wala yun. Basta magtatanong ka, not a case in his sala. Siguro makikita ng mga sana maimbitan. At ay siguro ang follower mo hindi ordinaryo lang ng mga gusto makaalam sa batas. Pati lahat ng abogado, pakikinggan niya. Talaga napakagaling niya. Sana yung maimbita mo. So, parang nauliligan ko kung sino yun, no? At pipilitin natin na ma-confirm kung siya ay pwede sa Friday na darating. Ang sinasabi ko, attorney, kung minsan kasi sa practice, meron kang kasong natatalo at meron kang kasong nananalo. Okay. Sa panahon po ba na meron kang pinanalong kaso, yun po bang mga kalaban ninyo na abogado ay hindi po ba nagtatanim na personal bilang, bilang galit o hindi pagkakaunawa na ang inyong ginagampanan ay tungkulin lang ng isang abogado? Ako bilang karanasan, alam mo, ang kapwa ko abogado as a practitioner, kaibigan ko lang. Bakit? Iisa kami ng hangad, manalo. Pag kami nag-areglo, pareho kami panalo. Dapat kaibigan ko yung abogado para kami mag-aareglo, pareho kami panalo. Ngayon, kung ang kabilang abogado
hindi kayo magkasundo, magkaibigan. Ang kaso, dalawa lang pupuntahan. Talo, panalo. So, mas maganda yung... Ang kliyente kasi, kumuha ng abogado yan. Naniniwala sa abogado niya eh. So, kung ano yung pagkakayusan, kahit yan magkaaway brutal, pag ang abogado bumulong, yung lawyer na yon is very persuasive to convince the client to enter into concession. Hindi naman masabing attorney di arreglo ka. Hindi. Ako tawagin akong attorney di arreglo, ang saya-saya ko. Bakit? Ay, nagbati kayo. Pag nakita mo sa daan, dahil nag-arreglo, pareho kayo nakangiti. Wala siyang galit sa'yo. Kaya masarap. At yan, mangyayari, pag maganda ang relasyon mo sa kapwa mo practitioner. Kaya, hindi natin inaalis yan. Pero, may sitwasyon din na siyempre itong practice, we have marami dyan magaling. Talagang hindi lang magaling, powerful, then to the point na pumasok na sa utak nila, yung galing nila, na para bang wala na katandaan. Parang hindi na matatalo. Yan. Parang, Parang sa kanya, losing a case is not part of his practice. it's not an option. It's not an option. So, siyempre minsan ako, marunong din naman tayo ng konti, nakakadungkol din tayo. Kumbaga sa ano nakakapuwing din. Kahit malakas yan, may kanya-kanyang diskarte na nakakapuwing kami. Which at the end of the day, sa taong gano'n na attitude, meron siyang hatred eh. Aha. Pag kapag-abogado yan, pag may hatred, he will wait for a moment. Nagalpihan kita. Tapos na yung kaso namin. May ganong abogado. Lalo na sila ay medyo powerful, holding offices, na appointed ng mataas, na umabot doon. Umabot na doon sa taas, yung galit niya hindi pa nawawala. So, dala-dala niya pa yung baggage. May ganyan ding abogado. Parang nagtatanim ng, ng galit. Samantalang ang inyo namang ipinaglalaban ay ang kliyente, di ba? Pala sila naman kami. Isa lagi kong naririnig nga, at ako nga, lagi kong sinasabi pagka may pumupunta sa aking opisina, as much as possible, wag na kayong magdimandahan. Kasi, wala namang natatalong abogado. Ang natatalo ay client, hindi ba? Siyempre. So, sa abogado kasi, talo at panalo, may gastos eh. Di ba? So, mga kaibigan, mga kasama, mga ginigiliw na tagapakinig, ginigiliw na taga-subaybay, narinig niyo po ang mga insight ni Attorney J.B. Salvador. At mabuti naman at nabanggit niya kasi sa dami po ng bumabati rito, ang sabi po ay kailan daw po ba kakandidato si Attorney Salvador. Nako, mga kababayan dito sa lungsod ng Muntinlupa, pasensya na kayo at narinig niyo naman wala sa kanyang hinagap yan. Sabi nga, wala sa dugo niya ang pagkandidato sapagkat ayon sa kanya, mas magaling siyang tagasunod kaysa sa mga naguutos. Ako'y naniniwala na ang iyong programa ay ito'y panimula lamang. At alam ko na yung iyong ginagawa ay simula pa lang ng iyong bagong tatahakin at lalandasin upang ipagpatuloy mo ang nasimulan mong gawain na magkaroon ng kamulatan ang ating kababayan. Napakaganda na iba-ibang profesyon ang nakikinig sa iyo at umaasa na ang little knowledge becomes hindi na dangerous pag sila'y natuto sa iyong tanggap, sa iyong programa. So,
Congrats, Attorney Garing, at pagpatuloy mo ang iyong nasimulang panibagong landas. At hangad ko ang iyong tagumpay. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat, Attorney JB. Ano po? Inuulit po namin na maraming salamat sapagkat nabigyan mo kami ng pagkakataon. At sa dami po ng bumabati sa iyo, nalalaman namin na sa ngayon, ang dami po sumusubaybay sa ating programa. At dito ko napagtanto na talagang marami kang natulungan dito sa lungsod ng Muntinlupa sapagkat ang dami nang nagsasabi na sila iyong natulungan, no? So, thank you, Attorney JB. At ngayon po, gusto kong ipaalala sa inyo na yung radyo natin Victoria at radyo natin Pinamalayan, Oriental Mindoro, meron po akong segment doon mula Lunes hanggang Biyernes. At ako po ay ini-interview doon at tungkol din po sa mga lupain, titulo at ari-arian. Ang title po ng aking segment ay Usaping Lupain, Klaruhin kay Attorney Biyong Garing. So sa mga kababayan ko po dyan sa Oriental Mindoro, maririnig po nyo yun tuwing umaga doon po sa programa ni Miss Gladys Mabini. Ako po ay kanyang ini-interview tungkol sa mga usapin tungkol sa lupain. So, God bless po sa mga taga-Oriental Mindoro at lagi po kayong mag-iingat. Ang schedule po ng ating programa ay Monday, Wednesday, Friday from 6 o'clock, 7:30 p.m. So, doon po sa mga hindi pa nag-like and share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon po naman sa hindi pa nagsusubscribe, please subscribe to our YouTube channel, G Pink Spot. So mga kasama, mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo at dito sa ating panlabing-8, 18th live streaming, ang nakasama natin ay ang mabait, makisig at gwapo na abogado ng lungsod ng Muntinlupa, si Attorney JB Salvador. So, katulad po ng sinabi natin, umabot na tayo sa takdang oras at nais ko po na magsara sa lagi kong sinasabi na kung sama-sama makakaya at kung tulong-tulong susulong. Ito po si Attorney Silverio Biyong R. Garing, ang probinsyanong mangyan na nagsasabi sa inyo na hanggang sa muli, dito rin po sa ating studio, Jeeping Spot Facebook Live Studio. Magkita-kita po tayong muli. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.